Ani-ani. Ang ani-ani ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na kabilang sa mga kakaibang nilalang na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang misteryosong nilalang na nagpapakita ng kamanghamanghang pag-aari ng likas na kapangyarihan at may malalim na ugnayan sa mga paniniwala at tradisyon ng mga katutubong Pilipino. Bagamat hindi kasing kilala ng iba pang mga engkanto o aswang sa ating mitolohiya, ang ani-ani ay may espesyal na puwang sa mga kwento ng ating mga ninuno. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing aspeto ng ani-ani, ang pinagmulan nito, mga katangian, mga kwento at alamat na nauugnay dito, at ang kahalagahan ng mga ganitong mitolohikal na nilalang sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sa huli, magbibigay tayo ng konklusyon ukol sa kahalagahan ng ani-ani sa pagpapanatili ng ating mga kwento at pag-unawa sa ating kasaysayan. Pinagmulan ng ani-ani. Ang ani-ani ay isang uri ng diwata o engkanto na itinuturing bilang tagapangalaga ng mga tanim at ani. Ayon sa mga alamat, ang ani-ani ay isang uri ng diwata na may kahalintulad na papel sa ilang mga tanawin ng kalikasan. Ngunit may natatanging papel ito bilang tagapagbantay ng mga ani. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino na ang ani-ani ay may kakayahang magbigay ng biyaya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang mga ani, o kaya naman ay magdulot ng kapahamakan sa mga hindi nagsasakripisyo o hindi gumagawa ng tamang ritual sa kanilang mga taniman. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, ang ani-ani ay tinutukoy bilang isang diwatang nagbabantay sa mga bukirin. Nagpapakita ng pagnanais na mapangalagaan ang kalikasan at mga biyaya nito. Sa ilang mga kwento, itinuturing siya bilang isang uri ng espiritu ng kalikasan na may malakristal na anyo, may mahahabang buhok na kumikislap sa araw, at nakakabit ang katawan sa mga halamang buhay o puno. Sa mga kwento ng mga katutubo sa mga probinsya, siya ay sinasamba sa mga seremonya bilang isang pagpapakita ng pagpapasalamat sa kalikasan at mga ani ng bukirin. Mga katangian ng ani-ani. Ang ani-ani, gaya ng ibang mga diwata, ay may mga kakaibang katangian na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at misteryo. Ayon sa mga alamat, narito ang ilan sa mga pangunahing katangian ng ani-ani. Una, tagapangalaga ng kalikasan. Ang ani-ani ay itinuturing na tagapangalaga ng mga tanim, halaman at ani. Siya ang may kapangyarihan upang tiyakin ang tamang pag-aalaga, paglago at pag-ani ng mga pananim. Ikalawa, kakayahang magbigay ng biyaya o kapahamakan. Sa mga kwento, ang ani-ani ay may kakayahang magbigay ng kasaganahan o magdulot ng masamang kapalaran. Kung ang isang magsasaka ay may malasakit at nagpapakita ng respeto sa kalikasan, mabibigyan siya ng masaganang ani. Ngunit kung ang magsasaka ay nagkamali o hindi nagtanim ng tama, maaaring magdulot ang ani-ani ng pagkasira ng mga pananim. Ikatlo, espiritu ng pagbabago. Sa ilang mga bersyon ng kwento, ang ani-ani ay may kakayahang magbago ng anyo. Maaaring maging tao o di tauhan siya sa mga pagkakataon. At ang mga hayop at halaman ay may kakayahang makipag-ugnayan sa kanya.
At ikaapat, koneksyon sa mga ritual at paniniwala. Ang ani-ani ay hindi lamang isang mitolohikal na nilalang na may kapangyarihan sa kalikasan, kundi may malalim na koneksyon sa mga ritual at seremonya ng mga katutubong Pilipino. Ang mga seremonyang ito ay may layuning magpasalamat sa ani-ani at humiling na masaganang ani at kalusugan. Mga kwento at alamat ng ani-ani. Ang ani-ani ay isang nilalang na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa at may iba't ibang pagkakakilanlan at kahulugan sa bawat rehiyon. Ilan sa mga kwentong kumakalat tungkol sa ani-ani ay tungkol sa pagdalaw nito sa mga bukirin at pagtulong sa mga magsasaka. Unang kwento, ang kwento ng biyaya ng ani-ani. Isang tanyag na kwento sa mga probinsya ay tungkol sa isang magsasaka na tumanggap ng tulong mula sa ani-ani. Ayon sa kwento, isang araw ay dumaan ang ani-ani sa isang bukirin at nakita ang isang magsasakang nag-iisa. Ang magsasaka ay walang anuman kundi isang malutong na hiling na makaranas na masaganang ani. Na makita siya ng ani-ani, binigyan siya nito ng isang bihirang halaman na may mga prubang hindi tumutubo sa ibang lugar. Dahil sa kanyang mga sakripisyo at pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan, lumago ang mga halaman at sa huli ay naging masagana ang ani na magsasaka. Ikalawang kwento, ang kwento ng galit na ani-ani. Sa isang ibang alamat, may isang magsasaka na hindi nagbigay galang sa kalikasan. Hindi siya nagsasagawa ng mga tamang ritual at hindi nagtanim ng maayos. Dahil dito, ang ani-ani ay nagalit at pinatay ang kanyang mga pananim. Matapos ang pangyayaring ito, ang magsasaka ay natutong magbigay respeto sa mga kalikasan at magsagawa ng mga ritual upang magpasalamat sa ani-ani. Kahalagahan ng ani-ani sa kultura at tradisyon. Ang ani-ani ay may mahalagang papel sa ating kultura at tradisyon bilang isang simbolo ng pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga sakripisyong kaugnay nito. Sa pamamagitan ng kwento at alamat ukol sa ani-ani, nagpapalakas ang kahalagahan ang pag-aalaga sa kalikasan, pagtutok sa likas na yaman, at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa ating paligid. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala na ang ating mga buhay ay konektado sa kalikasan at ang bawat kilos natin ay may epekto sa ating paligid. Konklusyon. Ang ani-ani ay isang mitolohikal na nilalang na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa kalikasan at ang mga sakripisyong kinakailangan upang mapanatili ang kasaganahan at kalusugan ng ating mga komunidad. Sa pamamagitan ng alamat ng ani-ani, mas nakikita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto sa kalikasan at ang pamumuhay na may malasakit sa bawat aspeto ng ating kapaligiran. Ang mga ganitong kwento ay nagsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon upang mapanatili ang mga tradisyon ng pagpapahalaga sa ating kalikasan at sa mga nilalang na nagtataguyod ng ating kapwa at kalikasan. Baka meron pa po kayong nilalang na gusto pong talakayin natin dito sa ating channel. Paki-comment lang po sa comment section. Abangan nyo po ang susunod na nilalang na ating pong tatalakayin. Marami pong salamat sa inyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.